Magandang araw sa inyong lahat at welcome muli sa Epic of Time. Ngayon ay i-recap natin ang pelikulang Saving Private Ryan. Ang kwento ay naganap noong taong 1944 hanggang 1945 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, papatapos na ang matinding labanan sa Western Front sa pagitan ng mga Allied Forces at Nazi Germany. Pinangunahan ng Estados Unidos ang pinakamalaking paglusob sa kasaysayan ng digmaan sa mga dalampasigan ng Normandy, France. Sa operasyon na ito, tagumpay ang mga Allies laban sa Nazi Germany sa lugar na iyon. Pero kapalit ng tagumpay na ito ay napakalaking sakripisyo. Mahigit 100,000 sundalo ang nasawi sa paglusob. Kabilang na ang 3 sa 4 na magkakapatid na Ryan. Dahil sa sitwasyong ito, inutusan ni General Mason si Captain Miller na hanapin at ligtas na ibalik ang bunsong kapatid na si James Francis Ryan. Habang sinusubukan ng grupo ni Captain Miller na hanapin si Ryan sa gitna ng giyera, makakayanan kaya nilang maisalba siya? At ano naman ang magiging kapalaran ni Captain Miller at ng kanyang mga kasamahan? Lahat ng ito ay malalaman natin sa pelikulang Saving Private Ryan. Tara't panoorin ang recap. Ang pambungad na eksena ng pelikula ay nagpapakita ng daan-daang libong sundalong Allied na sabay-sabay na lumusob sa dalampasigan ng Normandy, France, noong Hunyo 6, 1944. Ang pangunahing misyon ng mga sundalong ito ay sirain ang matibay na depensa ng mga Nazi sa baybayin. Kasama sa mga lumahok sa operasyong ito ang grupo ni Captain Miller. Sa simula, maayos ang takbo ng plano. Sunod-sunod na nasakop ng Allied Forces ang ilang bahagi ng dalampasigan. Ngunit hindi lahat ng lugar ay madaling kunin. Sa Omaha Beach, matindi ang naging pagtutol ng mga Aleman. Halos hindi makausad ang US 1st Infantry Division. Unti-unting nauwi sa trahedya ang tagpo. Nagkalat ang mga bangkay ng mga sundalong Amerikano sa dalampasigan. Sa sobrang bangis ng putukan, wala ni isang sundalo ang makagalaw paabante. Ngunit hindi rin pwedeng manatili sa dalampasigan, kaya nagdesisyon si Captain Miller na magpadala ng grupo ng sundalo para umatake at magbukas ng daan. Matapos nilang makaiwas sa putok ng mga Aleman, agad gumamit ng radyo si Captain Miller para iulat sa Allied Command na wala pa ni isang tangke o armored vehicle ang nakarating sa Pampang. Malaki na ang kanilang nalugi sa tauhan at hindi pa nila nababawi ang Omaha Beach. Alam ni Captain Miller na kailangang ituloy ang pag-atake kahit delikado. Kaya ilang minuto lang ang lumipas, pinakilos niya ang natitira sa kanyang tropa para salakayin ang huling linya ng depensa ng mga Aleman. Dahil sa kanilang matinding determinasyon, nakapagbukas sila ng daan paakyat sa talampas, ang huling balakid, at tuluyang nakalusob sa mainland. Sinamantala ito ni Captain Miller at ng kanyang mga kasama para atakihin ang matibay na depensang Aleman. Matindi ang putukan. Ginamit ng mga Aleman ang mataas na lugar bilang panangga at pinaputukan ang mga Amerikano. Gamit ang isang salamin, sinilip ni Captain Miller ang posisyon ng mga Aleman. Saka nag-utos ng fire support mula sa kanyang mga kasama. Nahati ang tropa at nagsimulang umusad. Nang kumilos na ang magaling na machine gunner ni Miller, doon na nagsimulang sumuko ang mga Aleman. Matapos nito, libo-libong Allied troops sa Omaha Beach ang nagsimulang rumagasa, tinapos ang natitirang mga Aleman, na ngayon ay taas kamay ng sumusuko. Pero malaki ang galit ng mga Amerikano. May mga nasusunog na sundalong Aleman na tumalon mula sa fort, ngunit hindi na sila pinaputukan. Sa halip, pinabayaan silang mamatay sa apoy. May 2 sundalong sumuko na hindi Aleman.
kundi mga Czech na napilitang lumaban para sa Nazi. Ngunit nagkunwaring hindi sila naiintindihan ng 2 sundalong Amerikano at saka sila binaril. Ang totoo, gusto lamang kunin ng mga Amerikano ang gamit ng mga ito. Samantala, muling tumawag si Captain Miller sa command post para iulat na nakuha na nila ang Omaha Beach at humiling na ilipat na sa Pampang ang punong himpilan. Matapos ang labanan, binigyan ng ilang minutong pahinga ang kanyang grupo. Nag-umpisa silang mangalap ng lupa mula sa Omaha bilang alaala ng madugong labanan, isang lugar ng tagumpay, ngunit puno ng pighati. Sa Omaha Beach lamang, mahigit 29,000 sundalong Amerikano ang nasawi at mahigit 100,000 ang nasugatan o nabaldado sa buong operasyon. Isa sa mga namatay ay si Ryan, isa sa 3 magkakapatid na Ryan na nasawi sa digmaan. Kinabukasan naiulat sa Washington ang balita mula sa Forward Command Post. Kinumpirma ng komandante ng ika-29 na dibisyon na iisa na lang ang nawawala sa magkakapatid na Ryan, si James Francis Ryan. Ang iba ay kumpirmadong patay na. Agad itong ipinasa kay General Mason at matapos basahin ang ulat at maantig sa sitwasyon, iniutos niyang magpadala ng grupo sa Normandy para hanapin at iligtas si Ryan. Sabi pa niya, buhay siya. Kailangan natin siyang iligtas. Ibinigay ang utos sa 1st Infantry Division at ang grupo ni Captain Miller ang naatasang magsagawa ng misyon. Walang pag-aalinlangan, tinanggap agad ni Miller ang utos. Kasama sa kanyang grupo ang bagong salta na si Corporal Upham, isang tagasalin ng wika na hindi pa nakakaranas ng totoong labanan. Nagsama rin si Sawyer, isang sundalo na wala pang karanasan sa giyera. Umalis agad ang grupo ni Miller patungong kampo ng ika-100 Division, kung saan pinaniniwalaang naroroon si Ryan. Sa gitna ng malakas na ulan, dumating sila sa isang nayon sa labas ng syudad. Doon sila nagtatanong tungkol kay Ryan, pero puro, hindi ko alam lang ang sagot ng mga tao. Napahiwalay na rin kasi ang unit doon, kaya wala silang tiyak na impormasyon. Nagpatuloy ang grupo sa pagtawid ng mga bahay, kahit alam nilang maaaring may ambush ng mga Aleman. Sanay na sila sa ganitong panganib. Basta't hindi patay ang kalaban, tuloy ang galaw. Sa gitna ng operasyon, may pamilyang Pranses na biglang lumapit at ibinigay ang kanilang anak kay Captain Miller. Una, ayaw niya itong tanggapin dahil delikado, pero naawa si Caparzo at kinuha ang bata. Agad siyang pinabalik ni Miller, pero bago pa siya makabalik, binaril siya ng isang German sniper. Nang matukoy ang posisyon ng sniper, ipinaputok ito agad ng team sniper ni Miller. Tinamaan ito sa ulo, ngunit patay na si Caparzo dahil sa labis na dugo na nawala. Ilang minuto lang, inilibing na ng mga kasama si Caparzo bago sila muling umalis. Maya-maya, huminto sila sa isang bahay para magpahinga. Doon, aksidenteng nabagsakan ng pader ang isang sundalo at laking gulat nila nang makita na may grupo pala ng mga Aleman sa kabila ng dingding. Nagkatinginan at itinutok ang mga baril, handa nang magsimula ang putukan. Pero bago pa man mangyari iyon, lahat ng Aleman ay biglang napatay mula sa itaas. Ang pumatay sa kanila ay si Commander Maxwell, pinuno ng ika-100 at ika-1 Division, ang mismong grupong hinahanap ni Captain Miller. Tinanong agad ni Miller si Maxwell tungkol kay Ryan. Sabi niya, narito siya. Ilang minuto pa, dinala ni Maxwell ang grupo pabalik sa base ng ika-100 at ika-1 Division. Iniharap niya ang isang sundalo at sinabing siya si Ryan. Nilapitan siya ni Miller at sinabi ang malungkot na balita, patay na ang 3 mong kapatid. Pero ang sagot ng lalaki ay, imposible. Nasa high school pa ang mga kapatid ko. Ikinagulat ni Miller,
Mali pala ang Ryan na nahanap nila. Siya si Gaines Ryan, hindi si James Francis Ryan. Bagamat nabigo, hindi sumuko ang grupo. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Pagdating nila sa isang American base sa gitna ng Normandy, hinati ni Miller ang kanyang tropa para hanapin si Ryan. Akala nila ay muli silang mabibigo. Pero sa isang sundalo na kanilang natanong, nalaman nila ang lokasyon ni James Ryan. Nasa RL daw siya. Dahil sa tuwa, agad silang naglakbay patungo roon. Pero muli silang naharang sa daan. Isang German machine gun nest ang humarang sa kanilang ruta. Ito rin ang pumatay sa maraming Amerikanong sundalo sa lugar na iyon. Hindi na ito pinalagpas ni Captain Miller. Nagdesisyon siyang atakihin ang kampo ng mga Aleman para malinis ang daan para sa mga susunod pang tropa. Ibinaba nila ang kanilang kagamitan para mas mabilis makagalaw at tanging armas lang ang dala. Sa tulong ng maayos na plano, nawasak nila ang machine gun nest. Pero habang nagaganap ang labanan, tinamaan ng bala si Corporal Wade, ang kanilang medic. Matindi ang sugat at hindi siya naligtas. Galit na galit ang grupo, kaya gusto nilang barilin ang nahuling Aleman, si Steamboat Stadler, bilang ganti kay Wade. Pero nakiusap si Corporal Upham na huwag nila itong patayin. Nakikiusap na rin ang Aleman, takot na takot at nagmamakaawa. Sa gulat ng lahat, inutos ni Captain Miller na takpan ang mata ng bilanggo at palayain ito. Nagtaka ang lahat. Bakit niya palalayain ang taong pumatay sa kasamahan nila? Lalong nainis si Ryan at tinanong si Miller kung tama ba ang kanyang desisyon. Pero buo ang sagot ni Miller. Hindi ko na iniintindi kung sino si Ryan. Ang alam ko lang, kapag nahanap na natin siya, uuwi na tayo. Tahimik si Miller habang hinuhukay ang libingan ni Wade. Sa huli, napaisip si Ryan sa kanyang mga nasabi at bumalik siya para tumulong sa paglibing kay Wade kasama ang iba. Kinabukasan ng umaga, sa wakas ay natagpuan na ng grupo ni Captain Miller ang taong matagal na nilang hinahanap, si James Francis Ryan. Bagamat maganda ang tanawin sa paligid, wala silang panahon para humanga. Biglang may narinig si Captain Miller. Tunog ng mga sasakyang pandigma na papalapit. Kaya agad niyang inutusan ang lahat na magtago sa damuhan. Paglapit ng isang French reconnaissance vehicle, agad silang inambu. Mabilis na umakto si Captain Miller at pinaghanda ang kanyang mga tauhan. Kung lalapit ang kalaban, kailangan nilang lumaban agad. Hindi sila natakot masayang ang bala, basta't matagpuan lang si Ryan. Sa wakas, nakita nila si James Ryan. Lumapit si Captain Miller at sinabi, "Matagal ka na naming hinahanap. Ihanda mo ang sarili mo sa sasabihin ko. 3 sa 4 mong kapatid ay nasawi sa gyera. Pinirmahan na ng general ang utos na pwede ka nang umuwi sa Amerika." Inakala ni Miller na mapapawi ang bigat ng loob ni Ryan, ngunit sa kanyang gulat, tumanggi si Ryan. "Hindi ako uuwi. Hindi ko kayang talikuran ng aking mga kasama. Hindi ako duwag." Dahil dito, nagpasya si Captain Miller na manatili at tulungan si Ryan at ang kanyang unit na ipagtanggol ang kanilang pwesto. Pero hindi ito madali. Kaunti na lang ang bala at halos imposible nang mapanatili ang posisyon nila. Kaya't ginamit ni Captain Miller ang kanyang husay sa estratehiya at gumawa ng plano para guluhin ang kalaban at atakihin sila mula sa magkabilang panig. 230mm machine gun ang inihanda. Isa sa ibaba, isa sa itaas ng bell tower para lituhin ang kalaban. Wala na silang sapat na armas, kaya gumawa sila ng improvised explosives gamit ang TNT at mga medyas na nilagyan ng simpleng pampasabog. Kapalit ng kanilang mga medyas, nabuo ang backup plan. Kapag nabigo, umatras sa tulay at pasabugin ito
para hindi na makatawid ang mga Aleman. Habang nag-aantay, nagmumuni-muni ang mga sundalo. Nagkukwento ng paborito nilang alaala at iniisip kung para saan ang giyera. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Dumating ang mga Aleman. Mahigit 50 sundalo, 2 self-propelled guns at 2 Tiger tanks ang sumalakay. Agad pumuwesto ang mga sundalong Amerikano. 2 sundalo ang nagsakripisyo bilang pain, sumakay sa sasakyan para akitin ang kalaban sa patibong. Tumama ang trap. Nagsimula ang matinding labanan. Sa mabilis na galaw, nawasak ng mga Amerikano ang ilang tangke at kanyon ng Aleman. Nalito ang mga kalaban at hindi na alam kung saan sila aatake. Sa itaas ng tower, nagbigay ng direksyon ang spotter habang sina Captain Miller at ang iba ay nagpaputok at umiwas sa mga putok ng Tiger tank. Napasabog ni Miller ang truck ng tangke kaya't hindi na ito makausad. Pero dumating ang German reinforcements at lalong tumindi ang gulo. Isa-isa nang namatay ang mga Amerikano. Yung iba hanggang sa huling putok ay lumalaban. Pero mauubusan din sila ng bala. 2 sa mga gunner ni Miller ay napatay. Habang si Upham, na takot ay hindi man lang nakaalalay. Lalong lumala ang sitwasyon. Kinokontrol na ng mga Aleman ang mga posisyon ng mga Amerikano. May mga Amerikano na tumakbo sa suicide mission. Sinasabog ang sarili para lang makapatay ng tangke o kalaban. Si Captain Miller, gamit na ang huling granada, ay nagtatapon na ng kahit anong makakasakit sa kalaban. Wala nang natitirang armas. Sapat na kahit masaktan lang ang kalaban. Nang halos wala ng pag-asa, pinilit niyang pasabugin ang tulay. Ang huling plano para pigilan ang mga Aleman. Pero habang papunta na siya sa pampasabog, binaril siya ni Steamboat, ang bilanggo niyang tinatawad noon. Bumagsak si Miller. Habang halos wala na siyang buhay, itinutok niya ang kanyang pistol sa Tiger tank na tumatawid ng tulay, nagpaputok kahit alam niyang walang epekto. Pero mula sa langit, dumating ang US Air Force, isang P-51 Mustang ang dumating at pinasabog ang Tiger tank. Dumating ang tulong. Nagkagulo ang mga Aleman. Natalo sila at nagtakbuhan. Sa huling sandali, nagkalakas ng loob si Upham. Hinarap niya si Steamboat at binaril ito, ginanti ang pagkamatay ni Captain Miller. Habang nakahandusay, nakita ni Miller ang tagumpay ng kanyang mga kasama. Ngumiti siya. Bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya kay Ryan, "Mabuhay ka para sa amin, mabuhay ka ng maayos, sulitin mo ang sakripisyo namin." Sa huli, 3 lang ang nakaligtas, si Upham, si Reuben, at si Ryan. Ang iba ay nasawi. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Ryan bilang isang matandang lalaki at binisita ang libingan ni Captain Miller. Tinanong niya ang kanyang asawa, "Mabuti ba akong tao? Nabuhay ba ako ayon sa sinabi niya?" Sumagot ang asawa, "Oo." Ang pelikula ay masalimuot na larawan ng bangis ng digmaan, na binayaran ng dugo at buhay ng mga sundalo na lumaban para sa kalayaan at kapayapaan. Kaya sana, matutunan nating pahalagahan ang kapayapaan dahil ito ay bunga ng dakilang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa Epic of Time. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-comment tungkol sa pelikula, at syempre, mag-subscribe para sa mga susunod pa nating movie recaps.